Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So as you know, si Sara Duterte nagpa-press ko na naman po. Dumalo sa media forum po sa Kamuning Bakery Cafe. Alam naman natin yung host doon, kakampi nila, Chinese kasi. Kaya buwelo kong magsalita si Sara Duterte at home. Pag mga align sa China po, ayan Chinese, yung host dyan mga kababayan, ang mga agenda, malinaw. Propaganda ng China, mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa si Sara na-invite siya para buwilo mga kababayan na gumawa ng mga kwento laban sa administrasyon. Hindi na kontento si Sara doon sa presko niya sa Zamboanga. Nag-attend siya sa Pandesal Forum sa Kamuning para ulitin kung ano yung mga pinagsasabi niya. Di ulitin din natin yung pagbasag sa mga kasinungalingan niya. Ganon lang yun mga kababayan. Paulit-ulit siya, paulit-ulit din tayo. Kasi pag hindi po, baka maniwala kayo. Ganon ang strategy ni Hitler. Alam mo naman po na half German si Sara Duterte. At may lahing Chinese. Mga kababayan yung kanyang tatay, si Digong. Kombinasyon ng Chinese, Filipino, and German ang nananalaytay na dugo kay Sara Duterte. At saka best friend ng China. Kaya yung kanyang mga kalahi dito, na ang agenda alam na ninyo, kasundo mga kababayan si Sara. Importante yung mga pinagsasabi niya. Huwag nating hayaan na unchallenged po. Kailangang supalpalin natin. Ayan yung report ng News 5. May summary yung News 5. Ito na lang yung ibigay ko sa inyo para madali maintindihan. Yan News 5. 5 hours ago, VP Sara Duterte attends News Forum. Pandesal Forum po ito sa Quezon City. Ito yung highlights ng kanyang mga pinagsasabi. Sabi diyan, VP Sara sa kanyang worst professional crisis. So sabi ni Sara, kahit anya nakaupo ako, na cabinet secretary sa DepEd, inaatake ako ng administrasyon. It took me a while to realize my worth in value as government official. Hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin dahil wala naman akong ginagawang masama. May narinig kayo mga kababayan na pag-atake sa kanya ng administrasyon. Ang narinig natin po, baliktad. Habang member siya ng gabinete, yung kanyang tatay at kanyang mga supporters tulad ni Pacquiao, walang tigil sa pag-atake sa ating Pangulo. Yung bangag-bangag-bangag nga po, unity pa sila ng ating Pangulo. Kandidato pa lang, binabangag-bangag na siya ng tatay ni Sara, yung ating Pangulong Bongbong. Pero yung ating Pangulo, hindi man po sumasagot. And in fact, kahit wala man po na significant na achievement si Sara bilang DepEd Secretary, nagsabi pa yung ating Pangulo, iwala pa rin siya kay Sara kahit sumasama-sama siya sa maisog rally sa Bonifacio, Liwasang Bonifacio. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Sara. Wala kang marinig. Nung magkahiwalay na sila, nagbanta na siya sa ating Pangulo kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. Doon lang nagsabi yung ating Pangulo, ito anya ay aking papalagan. That's the worst statement. Pinakang mabigat na yon ay statement ng ating Pangulo. Ito ay aking papalagan. May narinig kayong pagmumura? Wala po kasi hindi marunong magmura ang ating Pangulo at hindi niya ugali na magsalita ng masasama kahit kanino. Kahit sa kanyang tatay na walang tigil sa pagbabanta. Tama po, mga kababayan. Kaya itong kwento ni Sara, lahat ito gawa-gawa niya. Guni-guni, parang yung flood control projects. Guni-guni. Lahat baliktad ang kwento ng babaeng ito mga kababayan. Magkikita ninyo, sa itsura pa lang, punong-puno ng puot. Sabi pa niya, magtaka ka kung bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Ibig sabihin, alam na niya yung kalalabasan ng inquiry at investigasyon. Siyempre, alam niya. Kaya nga siya nagpa-imbestiga kasi kung tangkot siya sa korupsyon, bakit siya magpapa-imbestiga? Di ba? Sangkot ka mismo sa korupsyon, magpapa-imbestiga ka. Kaya confident, normal yon. Kaya yung tatay po ninyo, hindi confident na magpa-imbestiga ng flood control kasi ang dami siyang mga kaibigan
na sangkot. Tulad ngayon, gustong paimbestiga ng Ombudsman at ng DPWH si Bongo yung koneksyon ng CLTG sa kumpanya ni Diskaya. Diba? Sabi kanina ng ating Pangulo, I'm confident na niya, sabi ng ating Pangulo, because I know what we did and what we did not do. Alam namin kung ano yung ginawa namin at hindi namin ginawa. Kaya confident siya, that's normal. Kasi kung may ginawa siyang mali, ba't ka magpapaimbestiga? Anong masama doon? Magpaimbestiga ka. Di ba? Masama kung sabit ka, ay hindi ka nagpaimbestiga. Kaya yung ating Pangulo, hindi kasi sabit sa mga anomalya, kaya nagpapaimbestiga siya. Para malaman kung sino ang talagang dapat managot. Walang mali sa statement ng ating Pangulo. And your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we'll follow the evidence. Ang susundan po yung ebidensya. Sabi nga natin kanina, malinaw doon sa bycam, wala man si Martin, walang pangalan, walang pirma. Ang may pirma, yung kaalyado niya, si Chis Escudero. Kaya taranta kayo magpa-preskon. Hindi obra yung preskon ninyo. Kasi ang totoo, lalabas at lalabas. At yung kasinungalingan, mabibilad at mabibilad ang kasinungalingan po. O tulad ngayon, nasubaybayan ng taang bayan kung ano yung nangyari. Lalo na nung DepEd Secretary po kayo kung ano niyong ginawa. Di ba? Sabi pa niya, BP Duterte sa utos ng Ombudsman kay DPWH Secretary Dizon na imbestigahan si Senator Bongo sa posibleng link sa mga Diskaya. Sabi ni Sara, malamang nakakaalam niyan si PBBM. Ngayon, confident na siya na hindi aabot sa Office of the President ang korupsyon. Aabot po sa Office of the President, pero past President. Yung previous administration po. Kasi yung mga Diskaya, tumiba po 2016 onward. Ito ang ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na si Marcolita pang kaalyado ninyo, ang chairman, at nagtatanong si Bato. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. Recorded ang ebidensya. Very clear man yun sa video na sinabi mo kung kailan kayo kumita ng malaki. Gusto pang Sabi mo, ilihis ni DPWH na kami. ni Bato. Hindi Ngayon, over, inulit ni Diskaya. Gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you are under oath, please Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. Yes po. Oh, di ba? 2016 onwards. Natigilan si natigilan si Bato. Alright. Paano hindi masabit yung previous administration na yung Diskaya tumiba sa kontrata po bilyon-bilyon 2016? Malinaw, mismong galing sa bibig ni Sara Diskaya. Ano ka ngayon, Sara Duterte? Mga sinasabi ninyo, hindi kasi ninyo pinag-iisipan ang mga pinagsasabi ninyo. Ang ebidensya, everywhere, nasa YouTube, recorded, mismong mula sa investigasyon ng Senado, Blue Ribbon Committee, ang chairman pa, kaalyado ninyo, si Marcoleta, nagtatanong, kaalyado ninyo, si Bato de la Rosa. Kinonfirm ni Diskaya. Ano ka ngayon? Di ba po? Sabi pa niya,
Sigurado akong hindi aabot sa akin ang flood control scandal kasi unang-una, wala namang flood control project sa OBP or DepEd. Hindi man po tinutumbok. Di man po kayo tinutumbok sa sa flood control. Tumbok kayo sa sa laptop na overprice. Ang sabi ninyo, tinuturo ninyo ang supplier si Saldico. Pero ngayon lang kayo nagrereklamo. Noong DepEd secretary pa kayo, hindi man kayo nagsasalita. Saka yung confidential funds. Doon sabit kayo talaga. Wala man nagsabing sabit kayo sa flood control. Di ba? Pero malamang si Bongo, sabit. Pinapaimbestiga na ng ombudsman. Imbestiga na ng ombudsman tapos ni DPW Secretary Vince Dizon. Anong kinaugnayan? Kasi may partnership pala si Diskaya sa CLTG na ang may-ari, tatay ni Bongo. Ganon. Tapos ito pa, anong bread kayo? Si BBM Romualdez Saldico? Sabi ni Sara, definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ako ay isang insamada. Baliktad yata. Ang hindi makain po yung ugali ninyo. Ay pinakitang masamang ugali yung presidente at saka si Martin Romualdez. Wala. Ang malinaw na may masamang ugali, ito po, harap-harapan yung pagbabanta, public pati, recorded. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang malinaw na may masamang ugali, ugaling kriminal. Imagine, pagbantaan mo yung presidente, ipapapatay mo, si Lisa tapos si Martin Romualdez. May narinig na kayong ganon kay Martin at saka kay PBBM. Di ba wala? Inulit pa niya sa isang interview na report sa South China Morning Post. Namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, Ayan pa, gusto kong tanggalin yung ulo niya. Yan ang patunay ng masamang ugali ng isang tao. At yan lahat ginawa ni Sara Duterte. Never yan pinatulan ng ating Pangulo at ni Martin Romualdez. Wala kang marinig na masasamang salita sa kanya. Ay binato niya kay Sara Duterte. Tama po. Yan ang katotohanan. Kaya lahat baliktad yung pinagsasabi ni Sara doon sa Pandesal Forum. Tapos sabi pa dito, BP Sara sa payag ni PBBM na politically motivated ang paglink sa kanya sa isyu ng korupsyon. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Nagsalita yung maraming ginagawa. Yang ating Pangulo, busy araw-araw. Kahit nagta-travel sa ibang bansa, sa mga official travels niya, pagbalik, sabak uli sa trabaho, si Sara, alam na ninyo, nilampasan pa yung ating Pangulo sa foreign travel niya. Nang sadya mga kababayan, Marcos resign. Ang sigaw ng mga maisog rally. Ang beneficiary siya mismo. Tingnan naman ninyo yung ating Pangulo. Busy sa pakikipag-usap at pagtulong sa mga mamamayan. Buwan ng food credits na nagkakahalagang 3,000 pesos. 3 hours ago pa lang Sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card, ang hatid ng walang gutom, reducing food insecurity in undernutrition with electronic voucher o refuel project upang matiyak na may sapat at tamang pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Sa kumustahan sa Malate, Manila, binigyan diin ng Pangulong Marcos, layunin ng programa na wala ng Pilipinong magugutom sa bansa sa tulong ng food assistance at nutrition education para sa balansing pagkain at mas malusog na pamumuhay. Pag tiningnan mo po ang report ng Presidential Communications Office, laging busy yung ating Pangulo. Kita ninyo yan? Laging busy. Si Sara, makita mo, ito yung pagpunta niya doon sa Calaminyogan Bridge in Cagayan Valley.
Kailan ito? Kahapon. Yan o, sabi ng ating Presidente, President Marcos touts Union Dam project as proof government can build an effective flood control project. Yan ang ating Pangulo, busy. Sabi ni Sara, wala daw na ginagawa. Kayo po ang walang ginagawa. Sige lang ang ninyo. Sige lang ang panira. Busy kayo sa panira. Tapos, may tree planting siya na ginagawa. Yun lang ba yung kaya ninyong gawin? Tree planting? Hindi man dapat yung trabaho ng Vice Presidente, kundi DNR. Basta lang may masabing may ginagawa. Huwag kami, Sara Duterte. Alam ng mamamayang Pilipino, yung hindi nagtatrabaho, sige lang ang kubra ng sweldo. At yung talagang busy, halos wala ng pahinga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos yun. Tama po, mga kababayan. Sabi pa dito, BP Sara sa payag ni PBBM na gusto umano siyang tanggalin ng oposisyon. Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilization? Walang nagsasabi ng oust Marcos. Hindi siguro nakikinig si Sara Duterte sa mga retarded generals at saka kay Harry Roque. Yun ang bukang bibig. Yan ang bukang bibig ng mga retarded generals na kaalyado nila at saka si Harry Roque. At alam yan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya closely monitored sila. Hindi sila lulusot po sa mga pinagagawa nila. Sige, panawagan ng people power, tapos inuudyukan yung armed forces na mag-withdraw ng support. Ano yon? Ang rason niya, parte daw yun ng freedom of hindi destabilization. Parte daw yun ng freedom of speech and expression. Sabi pa niya, kanino ba nanggagaling ang destabilization na salita? Sa administrasyon. Kasi duda ko, natatakot sila na posibleng mangyari sa kanila. Insecure, paranoid sila. Paano maging paranoid ang ating Pangulong Bongbong Marcos na loyal sa kanya yung armed forces at saka kaibigan siya ng Amerika? Ang destabilization in kudita, hindi mangyayari kung walang basbas yung Amerika. At walang support sa Roman Catholic Church. Yung Roman Catholic Church, gustong patapusin ang ating Pangulong Bongbong bilang Pangulo. Ayaw nila sa sigaw na Marcos resign. Malinaw yon noong September 21. Di ba? Kaya never na ma-insecure sa inyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana ma-insecure na. Diniliber nga, padahig yung tatay ninyo. Di ba? Sabi pa dito, BP Sara sa DepEd laptop scandal. Nag-request ng fraud audit mula sa COA. Gumawa kami ng sariling investigation sa DepEd. Yung procurement ng laptop, hindi nangyari sa loob ng DepEd, nangyari siya sa DBM. So, ang ginawa pala ninyo, inimbestigahan ninyo yung sarili ninyo. Sinong maniwala sa investigasyon na sa sarili? Diba? Dapat mag-imbestiga, independent na grupo tulad ng ICI. Kaya lang yung ICI para yon sa para yon sa flood control scam. Ombudsman ang dapat mag-imbestiga kasi yun ang mandato. Hindi po kayo kasi kayo mismo yung isinasangko. Di ba po? Kayo yung DepEd Secretary. Nangyari sa inyong incumbency as DepEd Secretary. Sabi pa dito, BP Duterte sa tanong kung alam ni PBBM ang nangyari sa DepEd laptop scandal. Sabi niya, Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi yan nagtatanong ng trabaho at all. Hindi po nagtatanong sa inyo kasi tiwala sa inyo. Kaya nga hindi po kayo tinanggal. Hinayaan na lang niya na mag-resign kayo. Tiwala sa inyo. Kung walang tiwala sa inyo, sana sinipa ka na dyan. Salamat ka may tiwala sa inyo. So, responsibility ninyo yung DepEd kasi kayong DepEd Secretary at Vice Presidente. So, sa isipan ng ating Pangulo, kaya mo at pangangalagaan mo ang pundo ng ating bayan kasi yun naman dapat ang ginagawa ng isang public official. Salamat ka na, hindi ka tinatanong. Ang ibig sabihin nun, may malaking tiwala sa inyo yung Pangulo. Kaya lang, hindi man kayo nag-perform ng maayos. Kaya napilitan kayo mag-resign. Kasi bagsak yung performance ng ating mga mag-aaral noong kayo ay DepEd Secretary. Laman lang kayong significant contribution. Doon nga lang sa feeding para sa mga mag-aaral, pinabulok pa yung mga pagkain, inamag. O di ba?
Tapos ito yung sabi niya, mga kababayan, Ang iaabot ni PRID sa ICI. Aabot yan kay PRID, ma'am. Talaga ipipilit nila, ma'am, na paabutin kay PRD sa ICI. Hindi po totoong papaabutin. Kasi ang katotohanan talagang abot na abot. Ang mandato ng ICI po, 10 years. The past 10 years. Beginning 2016. Kasi pag sinundan mo po yung ebidensya, ang ebidensyang malaking korupsyon nagsimula 2016, the flood control. Yun ang inamin mismo ni Sara Diskaya kay Bato de la Rosa. Sino ba yung presidente noong 2016 kung hindi si Digong? Di ba? Nagiging defensive sila. Gusto nilang siraan ang investigasyon ng ICI. Pinopolitika nila. Pinapakalinaw po. Maraming sabit sa previous administration po. kaya sabi ng mga netizens po, kung maging presidente ito, ipapahamak ang Pilipinas sa peligro in many ways. Kaya ngayon pa lang mag-isip, gumising na sa kamangmangan, poro sisi at kasinungalingan. Kaya nga may ICI na binuo na sila ang mag-imbestiga. Hindi trabaho ng PBBM na yan. Kung hindi ka naman na bitter, dapat tinulungan niya ang PBBM. Halos lahat ng trabaho ginagawa na ni PBBM, sabi ni Maggie Taverner. Sabi ni Pablo Fernando Baliber, lahat ata ng pinuntang event niyan o forum, pag nagsalita na siya, posible talaga na hindi niya atakin ng admin. Isipin mo, lindol sa Davao Oriental. Nagsalita siya, imbes na palakasin ang loob ng mga Filipino, inuna pa ang pagpuna at paninira sa admin. Kahit yata birthday party lang puntahan ito, mga medical mission or charity event, pag pinagsalita siya, may paninira pa rin sasabihin Lahat paninira ang lumalabas sa bibig. Wala mang ginagawang matino. Ano ba po? Sabi ni Guards Dudes, lahat na lang yata ng interview at meeting ni BP, puro kasiraan sa administrasyon ang sinasabi. Magpahinga ka naman minsan po at manalangin kung ano man po ang galit mo ay pawiin ng Panginoon at palitan ng pag-ibig. Sabi ni Arnel Pasya, ladies and gentlemen, Piatos is in the house. Sabi ni Jeep Batanes Ballesteros, the blame game now available in all DDS vloggers. Watch at your own risk. Sabi ni Julius de la Cruz, ganun talaga, tatay mo nga, ganun din ang ginagawa sa BP niya dati. Malala pa nga kasi, walang budget na binigay, tapos puro kaangal ngayon. Sabi ni Rob Ranara, stress na stress ang mukha ni Sara, lalim ng iniisip. Di gaya ng dati, iniisip niya pa siguro na siya ang dahilan ba't di nakauwi ang tatay niya. Sabi ni Novelyn Japson, mga Duterte ang umaatake sa administrasyon, yung tatay mo mismo. Sabi ni Ram Santos, itsura pa lang niya, parang wala talaga sa tamang pag-iisip Sabi ni Marquano Hugo, bakit ka takot kung wala kang ginagawang masama at mali? Sabi ni Gracia Gar, BP, alam ko pong wala kang ginagawang masama, pero alam ko din pong wala ka din ginagawang tama. Sabi ni Linsky Masal, sariling audit, ha? Para hindi mabisto yung binulsa. Walang makumbinsi po si Sara Duterte.